Magandang araw sa inyo. Bago tayo magsimula, isang babala muna. Ang storya na ito ay may kasamang nakakadisturbong mga detalye. Kung madali kang maapektuhan, maaring hindi ito para sa'yo. Pero kung handa ka sa isang madilim at tunay na misteryo, manatili ka. Dahil itong kwento ay siguradong mag-iiwan ng marka sa isipan mo. Ngayon, kung mahilig ka sa kakaiba at misteryosong mga kwento, nasa tamang lugar ka. Kaya kung interesado ka, pakiclick ang like at subscribe sa channel at i-turn on ang notifications para hindi mo ma-miss ang mga susunod na uploads. Simulan na natin. Noong gabi ng June 12, 2012, isang 25 years old na babae na nagngangalang Noemi Bellonere ang bumukas ng pintuan ng hotel room nila sa Phi Island, isang sikat na tourist destination sa Thailand. Habang binubuksan niya ang pinto, hawak niya ito para sa kanyang nakababatang kapatid, si Audrey, 20 taong gulang, na abala sa paghila ng kanilang mga bagahe. Pareho silang taga Quebec, Canada, at pareho ding college students. Nasa isang buwan na bakasyon sila upang ipagdiwang ang pagtatapos ng school year. 3 linggo na silang nagbiyahe sa Vietnam bago dumating sa Thailand at plano nilang manatili rito ng ilang araw bago bumalik sa Canada. Pagpasok ni Noemi sa kwarto, sobrang pagod na niya. Matagal at nakakapagod ang biyahe at naramdaman niya na kailangan niyang humiga sandali sa kama. Pero bilang isang experienced traveler, sinigurado muna niyang malinis ang kama, walang bedbugs o maruruming kumot. Matapos suriin ang kama, nakita niyang malinis at kaaya-aya ang kwarto, kaya humiga siya at nag-relax sa air conditioning. Samantala, si Audrey, bagamat pagod rin, ay diretso sa banyo upang maghanda sa gabi. Naiintindihan ni Noemi kung bakit nagkakilala sila ng 2 lalaki mula sa Brazil habang nasa Vietnam, at ngayon ay nasa Thailand rin ang mga ito. Plano nilang magkita sa beach at mag-party. Habang inihahanda ni Noemi ang sarili, nakaramdam siya ng konting pag-aalala. Alam niyang mas inosente si Audrey at mas madaling maapektuhan. 5 years ang agwat nila sa edad at noon pa man ay nag-aalala ang kanilang mga magulang tungkol sa biyahe. Sinigurado ni Noemi na aalagaan niya si Audrey sa lahat ng oras. Nagpasya si Noemi na tawadan ang kanilang mga magulang para ipaalam na ligtas sila, pero pinaalis siya ni Audrey. "Tawag bukas na lang, gabi na dun sa Canada, maaabala mo pa sila, lahat ay ayos lang," sabi ni Audrey. Kaya nagpasya si Noemi na sumali sa paghahanda ni Audrey sa gabi. Pagkalabas nila sa hotel, nakaharap silang 2 lalaki sa beachfront bar. Hawak nila ang malalaking bucket na puno ng yelo at inumin. Mga inumin na kakaiba sa Thailand. Tinawag na amazing cocktails ng mga lalaki at hinihikayat silang tikman. Si Naomi, mas responsable, naghintay bago uminom. Si Audrey naman, sabik na, hinawakan ang bucket at ininom ito ng mabilis. Pagkatapos ng ilang lagok, ipinasa niya ang bucket sa lalaki at humiti. "Masarap, dapat mo ring subukan," sabi niya. Habang lumalalim ang gabi, nag-enjoy sila sa beach, sumayaw sa harap ng bar at sumabak sa tubig ng dagat. Uminom ng maraming 4x100 ang lahat at halos hindi na makita ni Naomi kung ilan na ang naubos nila. Ang mga kalapit na tao ay may parehong malalaking bucket, kaya tila normal ang sitwasyon. Hating gabi na nang imbitahan ni Naomi ang kanyang kapatid na umuwi. Si Audrey ay gustong manatili at mag-party. Sa karaniwan, bihira silang magkahiwalay, pero sa pagkakataong ito ay tinanggap ni Naomi. Bumalik siya kasama ang lalaki sa hotel habang si Audrey ay nagpatuloy sa sayawan.
3 araw pagkatapos, Hunyo 15, 2012, sinubukan ng housekeeping na pasukin ang kwarto. Walang sumagot, kaya binuksan nila ang pinto. Ang nakita nila ay nakakatakot. Sina Naomi at Audrey ay patay, nakahiga sa kama at napapalibutan ng suka. Dumating ang pulisya pinangunahan ni Lieutenant Colonel Ratsombo. Una niyang inisip na alcohol poisoning ang sanhi. Pero ang dugo sa gilagid at ilalim ng kuko ay kakaiba. Walang palatandaan ng kaguluhan o pagnanakaw, kaya kailangan ng autopsy at toxicology report. Tinag-aralan nila ang huling oras ng mga babae. Lumabas na kasama nila ang 2 lalaking mula Brazil. Umalis ang mga lalaki ng 6:00 ng umaga, naiwan ang mga babae sa kwarto. Nang interbyuhin ng Interpol ang mga lalaki, sinabi nilang nagkasakit sila pagkatapos ng gabi pero nakaligtas. Sinubukan ng pulisya ang food poisoning bilang sanhi, pero mali iyon. Ang 4x100 ay delikado at parehong babae ay na-expose sa DE, isang sobrang nakalalasong kemikal. Ang mga lalaki ay nakayanan nito, pero ang katawan ng mga babae ay hindi. Ipinadala ang mga katawan sa Canada na may ulat ng accidental DE poisoning. Nagalit at nasaktan ang mga magulang dahil nalaman nila sa media ang pagkamatay ng kanilang anak. Pinilit ng pamahalaan ng Canada ang pangalawang autopsy. Natuklasan ni Rene Roussel na may DE sa katawan nila, pero hindi sapat para patayin sila. Pinagpatuloy ni Rene ang investigasyon niya. Nadiskubre niya na hindi ito unang nangyari. Mula 2009 hanggang 2015, hindi bababa sa higit 20 turista ang namatay sa halos parehong paraan. Ang sanhi, hindi pagkain o inumin, kundi pesticide sa hotel bedsheets. Ginagamit ito sa kumbot para patayin ang bedbugs gamit ang phosphine gas. Sobrang delikado sa tao. Naomi at Audrey, habang nasa kama, tuloy-tuloy na na-expose sa lason buong gabi. Hindi kinaya ng kanilang katawan at namatay. Ang mga lalaki ay nakaligtas, pero sobrang nagkasakit rin. Hanggang ngayon, walang nahatulang mananagot sa pagkamatay ng 2 babae. Ang tragedya ni Naomi at Audrey ay paalala sa panganib ng hindi alam at maling kaalaman tungkol sa tinatawag nating local experiences sa ibang bansa. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-turn on ang notification bell para updated ka sa susunod naming mga true crime stories. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.